Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo. Ito po mga tambay, umpisa na po natin. Komentuhan po natin mga tambay ito pong survey. Yung survey po mukhang pumapabor pa nga sa kanila nung mga nakaraan, di ba? Puro ang survey po ay sila ang tumataas. Bakit kaya ngayon? Nakapagtataka mga tambay. Sa kabila ng napakarami pong pahayag ng USEC na si Claire Castro na napakaganda po ang tinatahak ng ating bansa at napakaputi na raw po at napakaganda ng ekonomiya at nasusolusyonan daw po ng Pangulong Marcos ang problema. Bakit po pagdating sa survey nila, di umano, ay bakit po ganun? Lagapak silang lahat. Lagapak pababa. Mga kabayan, pakinggan po natin ang balita at komentuhan natin. Bakit kaya? Bumaba ang approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang mataas na opisyal. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, bumaba sa 25% ang approval rating ng Pangulo noong Marso kumpara ng Pebrero. Umangat naman ang rating ni Vice President Sara Duterte sa 59% mula sa 52%. Bumaba rin ang approval rating ni Senate President Chis Escudero sa 39% mula sa 47%. Samantala, bahagya lang ang ibinaba ni House Speaker Martin Romualdez mula sa 17% sa 14%. Naitala rin ang pagbaba sa trust rating ni PBBM. Nakakuha ang Pangulo ng 25% na rating mula sa 42%. Tumaas naman ang kay VP Sara sa 61% mula sa 53%. Bahagya ring bumaba ang trust rating ni SP Escudero sa 38% mula 47%. 14% naman na nakuha ng House Speaker mula 18%. Ayon sa Pulse Asia, si VP Sara ang tanging nakakuha ng majority approval at trust ratings sa mga matataas na opisyal. Samantala, base pa rin sa survey result ng Pulse Asia, ang pagkontrol sa inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo at ang pagtaas sa sahod ng mga manggagawa ang nangungunang mga isyung nais ng ating mga kababayan na maaksyonan ng gobyerno. Bukod rito, kabilang rin ang paglaban sa korupsyon at kriminalidad sa most urgent national concerns ng respondents ng naturang survey. Tinanong rin natin ang ilan sa ating mga kababayan kung ano-ano nga bang mga problema ang dapat nabigyan ng malaking pansin ng pamahalaan. Number one po kasi talaga na problem is poverty. Although hindi po natin completely may eradicate, but at least, learn how to prevent it. Like, even the small steps naman po. Gusto namin, pababa yung mga bilihin lahat. Para wala na mahirap pa pag lagong taas ang bilihin. Katulad ng bigas. Yung butas po siguro sa mga polisiya o sa mga batas na meron tayo sa bansa. Particular na po sa mga agency na dapat sana nag-uphold talaga sa karapatan ng iba't ibang sektor natin sa lipunan. Katulad na lang halimbawa sa sektor ng mga katutubo. Nel Maribuhok. Yan po mga tambay, nakita po natin at narinig ang trust rating, approval and trust rating ng apat po na pinakamatataas na nanunungkulan po sa ating bansa. Nakita niyo naman po, ang Pangulo, ang Vice President, ang Senate President at ang House Speaker, mga tambay. Nakita niyo po, yung mga magkakakampi yata, magkakaalyado, ay puro po bagsak, lagapak. Mayroong 14%, may 25% at may 30+%. Samantalang yung kanilang pinababagsak at pilit ini-impeach ng House of Representatives at iniintay na lang po sa Senado dahil numero po ang iniintay ng Senado yata. Kailangan malaking numero para po ma-impeach ang isang pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. 61%, 59% ang approval. Ang trust rating, 61%. Pero pagdating po dito sa mga politiko, lalong-lalo sa institusyon ng House of Representatives at ng Senado, ay napaka hindi nila pinagkakatiwalaan pagdating sa kanila. Dahil na-impeach na po yan sa House of Representatives. Nakita nyo po. Pero ang mga Pilipino
Survey pa nila yan. Sa kanila pa yata ang survey. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Dahil una-una, si Kamanong ay hindi rin naman naniniwala sa survey. Dahil ilan lang naman ang tinatanong mo riyan. Di ba? Pero, diyan ka magtataka eh. Nagtataka si Kamanong. Nagtataka po ako. Yung survey, nakakagulat. Samantalang nung mga nakaraang survey, ilang taon na, magtatatlong taon na pong survey. Talaga pong hindi ganyan po sila mag-survey sa Pangulo na talagang halos kalahati ang binabagsak ng kanyang approval at trust rating. Bakit kaya ngayon? Bakit kaya inilalagapak nila ang napakalaki pong rating na pababa? Approval at trust rating. Bakit kaya? Nagtatanong lang si Kamanong sa mga survey company. Samantalang Pangulo yan, nasa kanya lahat ang asset, nasa kanya lahat ang control ng Pilipinas. Siya ang commander-in-chief. Bakit siya ang hindi pinagkakatiwalaan ngayon? Samantalang itong isang vice president ay isang spare tire lang. Spare tire. Di ba? Limitado ang kanyang kapangyarihan dahil siya po ay kontrolado ng executive. Kontrolado po siya ng isang commander-in-chief. Di ba? Nakita nyo, pati sa kanyang pondo, limitado siya sa pondo na ibinibigay sa kanya ng House of Representatives. Kasama po ang executive. Di po ba? Nakita nyo po. Bakit? Dahil. Di ba? Dahil. Nakita na ng mga Pilipino. Siguro, nakita rin ng survey ng Pulse Asia. Siguro, napagtanto-tanto ng survey na talagang ang Pilipino ay talagang nakikita nila ang galit. Yung dismaya. Yung dismaya at galit ng mga Pilipino. Dahil nakita naman po, check ng survey company yan, napakarami na pong pagdaraos na nagtitipon po at talaga nagpapahayag po ng sama ng loob. Di ba? At pagkadismaya sa binagoongang Pilipinas. Ilan na po ba yung rally na nakikita po natin na napakarami at dinudumog ng mga Pilipino? Lalong-lalo po itong huli. Nung nagkaroon po ng naganap po ang kaarawan ng dating Pangulong Duterte. Buong mundo po ay nagpahayag po ng suporta sa dating Pangulong Duterte. At hindi po suporta kay Pangulong Marcos. At nakita nyo naman po ang binagoongang Pilipinas. Kung saan po sila pumunta ngayon. Nakita nyo po, pati sa Mindanao, Bisaya, ay hindi na po sila yata halos tanggap ng mga Pilipino sa Mindanao at Bisaya. Napakarami po yata nila dyan na hindi natutuloy na kanilang pangangampanya riyan. Di ba? Nakita niyo po, hindi natutuloy. Lalo yung sa Mindanao. At meron yata sa Bisaya na hindi na natuloy. Nireschedule na lang yata o talagang tuluyan na hindi yata nila pupuntahan. I don't know. Mga kabayan, hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano ang dahilan nila. Bakit yung mga kampanya nila. Pero alam naman po natin, sila hindi natin alam dahilan nila. Pero tayo alam natin. Dahil nakita naman po natin kung saan po dinala ang ating bansa. Mismo ang ating mga kababayan. Nakita nyo po, ilan lang naman yung interview ng balita. Pero nakikita po nila yung sitwasyon ng bansa, kahirapan, napakatataas na bilihin. Tapos yung mga korupsyon na handyan, walang tutok sa korupsyon. Sa krimen, nahandyan pa mga terorista. Di po ba? Hindi po tinututukan ng pamahalaan. Kasi wala po tayong nakita at hindi po natin nasaksihan sa bagong Pilipinas o binagoongang Pilipinas na meron pong nagaganap na korupsyon sa kanila. Nakita niyo po bang kumikilos ang mga senador? Kumikilos ang mga congressman para mag-imbestiga sa mga korupsyon? Bakit po kaya sila hindi kumikilos? May sagot. Ano po sagot natin? Nasa kanila po kasi ang napakalalaking anomalya ng korupsyon. Di po ba? Sa Senado at sa Kongreso, nangungunang araw, sabi ng Vice President, dinala tayo sa 3 taong issue ng korupsyon. Issue ng pamumulitika. Paano yan tataas ang approval at trust rating ng Pilipino sa mga politiko na ito? Sige nga. Tapos ngayon, maglalabas din yan. Naglalabas din po yan. Naglalabas din po ng survey yan. Yung Pulse Asia. Yung Pulse Asia na yan. Di ba? Saka yung SWS.
Nilalabas din po nila dyan na mas pinagkakatiwalaan daw at mananalo sa halalan, karamihan din ay kaalyado nila. Alyansa raw nila. Pero paano magpapanalo yan? Sige nga. Paano ipananalo? Paano mananalo alyansa nila ng binagoong Pilipinas? Kung yung mismong leader, bagsak. Hindi pinagkakatiwalaan ng majority ng Pilipino ayon sa survey nila ng Pulse Asia. Sige nga. Paano ka magpapanalo? Sige nga. Paano tatangkilikin ng tao yung mga pinagagawa mo? Sige nga. Ang dami mong issue, lalo-lalo na yung ginawa mo na pagtataksil sa ating bayan, sa ating soberenya, sa ating judicial, at paghuhudas mo sa isang dating pangulo na hindi mo man lang binigyan ng tamang proseso ng batas sa ating bansa, ni hindi mo man lang binigyan siya ng proseso ng tamang due process na makukuha ng isang dating pangulo. Ipinatapon mo at pinamigay sa banyaga. Di po ba? At may issue ka pa. Ano yung issue mo? May issue ka pa, Mr. President, na walang katapusan, issue na ayaw mong tuldukan. Paano tataas ang approval at trust rating mo? Bakit? Saan? Sa droga, sa pulburon. Ito po, saka yung ginagawa mo sa ating bayan. Di ba? Kinokontrol nyo ang Pilipinas na wala naman nararamdaman ng taong bayan sa mga promises nyo. Ito, ibalik tanaw po natin yung issue po. Pati po yung dating senador na halos kababata niya po ito. Kababata niya, mga tambay. Kaedad niya yata ito. At syempre, magkakasama yata sila sa eskwelahan. Ito raw po ang trabaho ng Pangulo nung panahon na siya'y kabataan. At syempre po, meron din po ritong pahayag ang ating Vice President kung saan po at kung ano ang nangyayari din sa pagpapatakbo po nila sa ating bansa. Painggan po natin ito. Sandali lang naman po, mga tambay. Sandali lang po. I-set ko lang po. Ayan po. Never worked. All they did was go to the disco. And they were always high on drugs. And I know that. About the home front. Ito ho ang unang biyahe ninyo that you did not designate the Vice President as the caretaker. How should we read into this, Mr. President? Oh, because she's not part of the administration. She's still in government, but she left the administration. So she's not part of the administration anymore. So she's not part of the really the day-to-day running of what we're doing. So it would be unfair to ask her to now suddenly to impose that duty on her, since that's not part of her work now. Should it not be construed as a complete falling out or maybe a sign of distrust on your part towards her? No, it's a very practical. It's a very practical reason, actually. That's how I came to that conclusion. If you notice, the membership of the executive committee are all part of. They're all members of the cabinet up to now. So that would seem to be the obvious way to handle it. Sir, alam mo, nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon nagiging, katatawanan tayo ng buong mundo na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga bansa. In fact, tayo nga sa loob ng Pilipinas, every time may OFW na convicted abroad, ginagawa natin ng paraan na magkaroon siya ng pardon para maibalik siya sa Pilipinas. Ito sa atin ngayon ay kabaliktaran. Akusado lang ng 43 cases, 43 counts of murder na binigay natin sa isang foreign jurisdiction without any legal basis at all. Nahihiya ako umarap sa buong mundo na ganito mag-isip ang ibang mga kasamahan natin dyan sa bayan, ibang mga Pilipino. Never worked. All they did was go to the disco. And they were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting him today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work. About drug use, were you also pertaining to Marcos Jr.?
Yan mga tambay, nakita nyo po, yan, dating senadora po yan, nagpatotoo po about po sa pulburon. At yung kahihiyan po na ginawa po ng Pangulong Marcos, meron po tayong isang Pangulo, nagpamigay po tayo na 43 counts lang mga tambay, na hindi man lang po natin, hindi ba natin kayang litisin sa ating bansa yung 43 counts na sinampa nila sa ICC? Ng mga karamihan po ay sinampapayata ng grupo na CPP and PNDF. Nakita po, nakakahiya. Mismo ang Vice President ay hiyang-hiya po na meron tayong lingkod bayan katulad ng Pangulo na ganun po klase magdesisyon at mag-isip. Pinahina niya po ang ating judicial at pinahina niya po sa mata ng mga bansa ang ating bansa. Ganun po. Paano tataas ang approval at trust rating mo? Sige nga, paano ba tataas? Itong grupo na ito, paano tataas? Nagkampi-kampi po sila. Sige nga, paano tataas ang approval ng Speaker, ng Senate President, at lalong-lalo ng Pangulo? Yung nakita nyo po? Yung Pangulo, paano pagkakatiwalaan ng mga Pilipino ngayon yan? Sige nga, sino pa magtitiwalang mga Pilipino? Siguro, ang magtitiwala na lang yung mga bulag, pipe, at bingi sa katotohanan, lalong-lalo ang mga loyalista at mga nakikinabang. At syempre, nakikinabang na rin yata ang CPP and PNDF, ang grupo na yan. Hindi kaya? At syempre, ang media yata, talagang hindi nagbabalita ng korupsyon ng media natin. Wala pong binabalita ang media natin na malalaking korupsyon. Hindi po nila kinakalampag ang gobyerno sa korupsyon, ang media. Napapansin nyo po ba? Wala pong kinakalampag na korupsyon at nakikita ang ating mainstream media. Mga kabayan, hindi naman po lahat. Hindi naman lahat. Meron naman po nakakita na iilan-ilan po na media. Pero hindi po malalaki. Yung sinasabi natin, yung mga giant network. Hindi po sila nakakita at hindi nila kinakalampag. At sila po yata ay nananatiling bulag, pipi at bingi. Kaya nga po rito mga tambay, ano ang pupwede na sabihin ng administrasyon na fake news itong inilabas na survey? Sige nga, paano magiging fake news? Pumapabor sa kanila yan noong mga nakaraan. Di mo ba? At paano ngayon sasabihin nila na fake news? Napakaraming lumalabas na issue ng korupsyon. Yung institusyon nga lang Senado at sa Kamara, ano po ang napakalaking issue dyan? 2025 national budget. Napakaraming blanco na bigla pong nagkaroon ng himala. Nalagyan po ang mga blanco na hindi bababa raw po sa 241 billion. At yan po'y usapin po sa Korte Suprema. Intayin po natin ang ilalabas na desisyon dyan at kung ano po ang hatol ng Korte Suprema. At ang nakakalungkot po, habang yan daw po'y usapin pa sa Korte Suprema, ay 65% na po ang nagagamit po sa 2025 national budget. Ayon po yan kay Atty. Vic. Hindi raw po bababa. Saan? Sa 4 trillion. Sa 4 trillion na raw po ang nakukuha at nawi-withdraw. Kaya nga po ang tanong ni Kamanong, yan po kaya ang ginamit sa pagpapatapon sa dating Pangulong Duterte? Yung pera, yung budget ng 2025? Hindi tatanong na si Kamanong, hindi kaya? At hindi rin kaya yan. Diyan din kinuha kaya ang pondo para sa pagpapabagsak, demolition job sa mga Duterte at lalong-lalo na sa Vice President? Nagtatanong lang po si Kamanong. Wala kasi tayong nakikitang malalaking proyekto ng Marcos administration. Nada. Kung meron man, groundbreaking lang. Kung meron man, at hindi rin matatapos. Dahil nakita naman po natin, yung mga programa na dapat ay matapos na, proyekto, mukhang napopolitika pa ang mga bondo, ang national budget. Dahil napakarami po nilang priority. Di ba? Priority, pagpapabagsak sa Vice President. Di umano. Priority, ayan, naging priority na po. Nakita na po natin. Pinriority ni po nila yung pagpapatapon sa dating Pangulong Duterte. Naging priority po yata nila yan. Napakarami pong sangkot dyan. At wala rin pong iniimbestigahan dyan. Maliban lang po doon sa isang senadora na gusto pong makabalik bilang senador ulit. Ang kanyang adeng o ang kanyang manang. Ang kanyang manang. Di ba? Kaya dito po mga kababayan, wala, olats po ito.
ito pong administrasyon na ito, kung tutusin, mga tambay, talagang walang performance Walang performance. At talagang hindi po nakita ng mga Pilipino na nag-succeed ang Pangulo, lalong-lalo na sa trabaho niya bilang siya ay Commander-in-Chief. Wala Pati po sa ekonomiya, sa ating mga pagkain, seguridad natin sa food, napakatataas. Lalong-lalo na po ang ating mga gastusin. Sa kakarampot na kinikita natin, pagkakasyahin natin sa napakamamahal na bayarin, tubig, kuryente, at telepono o internet. Tapos nahandyan pa napakamamahal na bilihin at napakahirap makakuha ng trabaho. Dahil po napakataas po ng bilang ngayon sa ating bansa na walang trabaho dahil walang maibigay na trabaho na sapat ang binagoongang Pilipinas, mga kabayan. Kasi nakatutok lang po sila sa politika. Yun po ang kanilang tinrabaho. Dahil nga po ayaw nilang mawala yung sinasabi nating kapangyarihan na mula nung mabalik sa kanila ay ayaw na nilang mawala ito sa kanila. Di po ba, mga kabayan? Kaya po, napakarami issue sa pera. Napakarami po na talagang paano tataas ang approval mo at trust rating ng Pilipino sa iyo. Sige nga, issue sa pera, meron pang ginto. Tapos, yung paghuhudas pa at pagte-trador pa sa ating soberenya, sa ating judicial, napakalaking issue yan. Talagang hindi tataas ang approval mo riyan. Lalo-lalo na yung institusyon na kasama. Yung kanilang Senate President at House of Speaker o Speaker of the House. Hindi po tataas talaga, mga tambay. Nakita nyo po, magkakasama po sila. Walang investigasyon sa malalaking korupsyon. At puro panggigipit pa ang nakita ng taong bayan. Ang nakita po natin ay puro panggigipit sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Pati mga vlogger ay nagigipit na rin yata nila. Ibang klase po. Pati po, nagsama-sama po ang sangay ng gobyerno ngayon para yata gipitin ang mga sumusuporta sa mga Duterte, lalong-lalo na sa social media yata. Napakarami po mga demanda, investigasyon ng Kongreso, ibang klase. Yan po ang tinrabaho sa atin ng mga yan. Ang Kongreso, ang Senado, ang Executive, ang Commander-in-Chief. You know, kung si Kamano nga po ang magbibigay po ng approval at trust rating, baka nga po negative pa ang ibigay ni Kamanong. Negative. Baka hindi pa po makakuha sa akin yan ng 1% sa kanilang performance at ang kanilang approval o itong approval at trust rating, mga tambay. Wala, hindi po makakuha sa ginawa po nila sa ating bansa na dinala po tayo sa issue ng korupsyon at napakarami pong hindi ninubayan na talagang pamumulitika, mga kababayan. Talagang negative ang makukuha po nila kay Kamanong. Ewan ko po sa inyo kung ano po ang maibibigay nyo approval. Si Kamanong po ang nag-rating. Hindi naman po tayo Pulse Asia, mga tambay. Yun po sa nakikita ko lang. Iba naman po yung nakikita nyo sa nakikita ko. Di po ba, mga kababayan? Yan po ang pagkakaiba, mga tambay. Yung isang Duterte, katulad ng Vice President, kahit po siya pinupolitika, pinababagsak na pilit, iniintay na lang po talagang ma-impeach dahil numero na lang po ang iniintay. Numero! Kaya wag po tayong papayag na tayo po ay madaya sa halalan. At wag po tayong papayag na ang ating mga kandidato ay kanila pong dayain. Mga kababayan, magmasid po tayo, magbantay, at syempre po, ipilit po natin sa COMELEC na number 1 po, yung sinasabi po ni Attorney Respicio na sa darating na halalan sa Mayo ay kailangan po unang-una yung mga PCOS machine ay hindi po nakakonekta sa internet habang umuusad at hindi pa tapos ang botohan. Number 1 daw po yan, mga kabayan. Wag na wag daw po tayong papayag. At yan naman po ay action na naman po yan. Ina-action naman po niyan. May action naman po diyan sila Attorney Glenchong, Attorney Marcoleta, Attorney Lambino, Attorney Torion, at sila Attorney Vic, at marami pang mga abogado.
na umaaksyon po diyan. Diyan po sa COMELEC, mga katambay. At yan po ang hiling. Napakaganda po yan. Maganda po yung hiling po ni Atty. Respicio na kailangan hindi nakakonect sa internet habang nagaganap ang botohan. Dahil diyan daw po makakaroon ng hocus pocus. Dahil ang sinasabi ni Atty. Respicio rin, ang dayaan ay nasa COMELEC. Ang dayaan ay nasa COMELEC. Yan po ang mahigpit na bilin ni Atty. Respicio, mga katabay. At may katotohanan po yan. Dahil marami na po tayo nasaksihan na talagang napakarami pong issue. Ang COMELEC gadahalalan. Nandiyan po si Hello Garci. Natatandaan niyo po, nung panahon ni FPJ, di ba? Tapos, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte at ni Pangulong Pinoy, Hello Andy. Ngayon naman po, sa panahon po ng binagoong Pilipinas, sa panahon ng Pangulong Marcos Jr., ano po ang sinasabi ng ating kababayan? Hello Garcia naman. Hello Garcia, kamusta na ang COMELEC? Ngayon po, mga tambay, pagpatuloy lang po natin ang suporta, doon po tayo sa tama at doon po tayo sa magbibigay po ng magandang kinabukasan at liwanag sa ating bansa na hindi po tayo dadalhin sa 3 taong katulad nito na naranasan natin na puro issue ng korupsyon at pamumulitika. Tama-tama po. Tumama po ngayon. Yung survey po nila ay tumama. Pati po yata survey nila ay nagigising na sa katotohanan dahil nakita nilang walang performance ang Senado, Kongreso, lalong-lalo po ang Commander-in-Chief. Kaya po binigyan nila ng mababang grado ng kanilang survey, mga kabayan. Maraming salamat po muna bago tayo magtapos. Thank you po sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo po. Thank you po sa mga biyaya. Thank you, shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisug ng California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, at si Jobelin Watanabe ng Japan, at si Baby Roman at si Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po. Shoutout po. Ingatan nawa po. At syempre po, ang ating po mga kababayan na nagpapa-shoutout, ito po sila Tisoy Roa, Rafaela de los Santos ng Canada, RROTV Official Buhay Construction ng OFW ng Riyadh, Laguna, Akari Nagoya ng Japan, si Akari ng Nagoya, Japan, Lolita Haki, Amelita Gasmen, Marvin Rona, Giovanni Ayunan, Kitty Hello, DMTV ng Macau, ako si Pilam, Chad De Guzman, Lima Maladil, Joselito Edgar, Bilan, Linda Arsenio, Asuncion Padilla, Seni Maclay, Ali Pereira, Lolita Chu, na Nimo Dayan, Rolly Pineda, Nesh Bayan, at Jocelyn Pereira o Eligio Noronio, Pearls Mendoza, Elma Michen ng Germany, Tahor si Tahor Kubamak ng si Jayar Espuerza, at si Sausan from UAE, si Sausan, at si Lina Maladil. Meron pa si Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi Akiman ng Italy Perpetua, Paulino Ablas, Jocelyn Quindosa, OFW ng Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa De Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Benvenido Tomesa, BC Bis, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D. UAE,
OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Raji Yamashita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA Livestream, Jasmine Jimena, at Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Dembour ng Netherlands, at si Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Gandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblo, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, USA, Ruth Perdos ng Kuwait, Zenaida Garcia from Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Sobido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW, Saudi ng Taga-Davao, Dennis Velasco ng Iceland, at Mario Carbajal from Europe. Shoutout po sa inyo mga kabayan. Ingatan nawa po kayo kung saan-saan pong bansa o kasulok-sulukan ng Pilipinas, kasulok-sulukan ng mundo. Ingat-ingat po tayo mga kababayan, at shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. At thank you po sa gusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre po, wag po nating kalimutan, isama po natin sa panalangin na ang pag-iingat at mahabang buhay, kalusugan at makabalik pa po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Sama po natin sa mga panalangin, mga kababayan. Maraming salamat po sa muli. Ingatan nawa po tayong lahat mga katambay. Paalam. Bye-bye.